Hello po again, Brother Jack. May tanong lang po uli ako. Hindi po ba meron tayong baptism for the dead na piniperform natin sa temple para matulungan yung mga yumao na di nakatanggap ng gospel ni Jesus Christ nung nabubuhay pa sila? Napaisip lang po kasi ako, brother, how about po yung mga taong ayaw talaga nila tanggapin si Jesus Christ sa buhay nila noong nabubuhay pa sila at hanggang sa namatay na sila? Kung i-baptism for the dead po ba sila, may bisa pa rin po yun sa kanila? Kasi nga po ayaw talaga nila tanggapin si Jesus Christ nung nabubuhay pa sila. Tsaka kung may chance pa po ba ang mga katulad nila. Ayun lang po, brother. God bless po. So ang perspective po natin bilang members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, meron po talaga tayong baptism for the dead. Ito po yung mahahanap natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead? So si Paul tinuturo niya yung resurrection dito. Bakit binibinyagan pa ang mga patay kung hindi naman sila mabubuhay ulit? So bakit pa sila nagbibinyag para sa mga patay? So ibig sabihin yung term na yon na bakit pa sila nagbibinyag? May procedure na nalalaman si Paul na may binibinyagan para sa patay. Kasi nga, bakit sila nagbibinyag sa patay kung hindi naman mabubuhay ang mga patay? So para saan pa yung pagbibinyag ng patay? So ibig sabihin, merong nagbibinyag ng patay sa panahon na ni Apostle Paul. Itong single statement na nahahanap sa New Testament, yun yung isang proof natin na meron talagang pagbibinyag sa mga patay. Yung pagbibinyag natin sa mga patay ay nagbibigay ng opportunity sa mga yumao nating mga kamag-anak para matanggap ang ordinansa ng pagbibinyag. Tulad ng sinabi sa John chapter 3 verse 5, maliban na ang tao ay mabinyagan sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kasagutan din ito sa mga taong hindi nakatanggap ng ebanghelyo dito pa sa mundo. Sa doktrina sa simbahan, tinuturo din yan na kapag namatay ang isang individual ay hindi automatically na nabibinyagan. So, may proseso, may pagbibinyag tayo para sa mga patay, para mapabilang sila at mai-record sila na sila ay miyembro at sila ay nabigyan na ordinansa na yan. Ito po ay isang offer na depende po sa kanila kung tatanggapin or hindi. Ito yung question ni brother paano kung hindi nila tanggapin yung pagbibinyag ng patay para sa kanila na isinagawa ng kanilang kamag-anak or nag-proxy para sa kanila doon sa ordinansa na yon. Ngayon, gusto natin malaman kung paano yung mga taong nag-reject dito sa mundo kung tatanggapin kasi meron na silang ipinakitang rejection dito pa lang sa mundo na ito So, nung tinuruan sila, paano kung pagdating doon sa kabilang buhay, i-reject din nila ulit. So, yun ang gustong malaman na talaga bang may possibility ba na i-reject nila ulit? Pag namatay ang isang tao, naniniwala tayo sa simbahan na hindi tayo pupunta sa langit at saka sa impyerno. Hindi po ganon. Pupunta po tayo sa mundo ng mga espiritu para maghintay para doon sa pagkabuhay na mag-uli. Para tayo ay mahusgahan at ngayon ibibigay sa atin ng pagkakataon kung saan tayo ilalagay ng Diyos depende sa mga ginawa po natin dito sa mundo, sa buhay natin. Umpisahan po natin sa 1 Peter na totoo nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao sa mundo ng espiritu na makarinig ng ebanghelyo noong si Jesucristo ay pumunta sa mundo ng mga espiritu. Mahahanap po natin ito sa 1 Peter chapter 3 verse 19. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Ibig sabihin, binuksan niya yung pagkakataon doon sa spirit world na mapakinggan nila ang ebanghelyo mismo doon sa bilangguan, sa spirit prison tinatawag natin. Dito po sa spirit prison, dito natin malalaman kung yung mga nag-reject dito sa mundo, may pagkakataon pa rin mapakinggan ang ebanghelyo kahit na na-reject nila rito sa mundo. Kasi hindi nga nila tinanggap So ang worry ni Gabriel is may pagkakataon pa rin ba silang marinig ang gospel doon sa spirit prison, giving them a chance na may pagkakataon pa rin silang makapag-decide para ma-realize nila na uy, mali pala yung ni-reject ko doon sa mundo, buti na napakinggan ko dito ulit. So may ganun bang pagkakataon? So tignan natin sa Doctrine and Covenants sa vision ni President Joseph F. Smith tungkol sa mundo ng mga espiritu. So, umpisahan po natin sa 29 to 30.
And I wondered, sabi ni President Joseph F. Smith, my eyes were opened and my understanding quickened. And I perceived that the Lord went not in prison among the wicked and the disobedient who had rejected the truth to teach them. Ito po, brothers and sisters, isa sa mga nakagis na nating teaching sa church na dahil si Jesus Christ ay bumisita doon sa spirit prison na sinasabi sa 1 Peter, ang inaalam natin ngayon kung talaga bang pumunta siya doon sa spirit prison tulad ng sinabi sa 1 Peter chapter 3 verses 18 to 19, by which then he went to the spirit in prison para mag-preach ng gospel. So ito yung question na gusto natin malaman din kung totoo ba talagang pumunta si Jesus Christ doon para magturo mismo siya. From the vision of President Joseph F. Smith, when he was the prophet, that was in 1918, he had this vision about the spirit world. Sabi ni Joseph F. Smith, I have perceived that the Lord went not into the spirit prison. Hindi pala siya pumunta doon. In verse 30, he explained, but behold, from among the righteous, he organized his forces and appointed messengers, clothed them with power and authority, and commissioned them to go forth and carry the light of the gospel to them that were in darkness, even to all the spirits of men, and thus was the gospel preached to the dead. Balikan natin ang verse 29. They perceived that the Lord went not in person among the wicked and the disobedient who had rejected the truth to teach them. So, ibig sabihin, who rejected the truth para turuan sila. So, kung ikaw ay nag-reject dito sa mundo habang ikaw ay buhay pa, may pagkakataon ka pa rin na maturuan sa spirit world dahil yung mga wicked at disobedient doon, hindi nga lang ng si Jesus Christ ang nagturo sa kanila, pero meron siyang in-appoint na messengers at may mga kinomisyon siyang mga missionaries doon, clothed them with power and authority to teach the gospel. So, meron silang authority like missionaries to preach the gospel doon sa spirit prison. So, malinaw yung ating sagot doon na meron silang pagkakataon na marinig ulit yung gospel. So, ngayon, ano yung percentage, ano yung assurance para matatanggap nila yung gospel, para masabi natin, nag-perform ako sa kamag-anak ko, tatanggapin ba nila o hindi? Sa doktrina natin bilang members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, there is no guarantee of acceptance. Kasi meron tayong agency. Meron tayong kalayaan sa pagpili. Maging ang ating mga yumaong mga kamag-anak, desisyon pa rin nila yon kapag tatanggapin nila o hindi. Yung pagkakataon lang, ano ba ang kalagayan nila? Mataas ba ang porsyento? Yun ang gusto ko ngayong puntuhan eh. Yes, may agency tayo. Pero mataas ba ang porsyento ng pagkakataon na tatanggapin nila yung gospel? So kung ako ang tatanungin ninyo, kung yun lang po ang maririnig nila doon sa mundo ng mga espiritu, ang tinuturong gospel ay yung restored gospel ni Jesus Christ about sa baptism o yung mismong ordinansa ng baptism na tama, wala namang ibang magtuturo doon na ibang relihiyon. Wala namang ibang gospel na ituturo doon kung hindi yung bit-bit natin na gospel, na the restored gospel. Kung ano yung ibinigay kay Joseph Smith na ibinigay sa atin about the ordinance of baptism. Ibig sabihin, kung yun lang ang maririnig mo, napakataas ng porsyento na maaaring tanggapin mo doon kasi wala kang ibang choice doon. Kahit may agency ka, wala kang pagpipilian kasi wala namang magtuturo ng ibang gospel doon. Ang pagbabasihan mo lang is yung buhay mo nung nabubuhay ka pa, hindi mo makakalimutan yun eh. Kung matigas ang puso mo at yun ang pagbabasihan mo na, oh, alam ko, hindi ko ito sinasabi ng mga missionaries. Pagdating mo sa kabilang buhay, yun lang ang nakita mo. Bakit tinuturo nila dito at walang ibang tinuturo? So, yun lang ang maririnig mo doon. Mataas ang porsyento. Mula kay President Wilford Woodruff, sinabi niya, thousands will embrace the gospel in the spirit world and that there will be very few, if any, who will not accept the gospel when it is preached to them there. Thousands will embrace the gospel and there will be few who will not accept. So, may malaking porsyento tayo. So, maliban na siguro napakatigas ng puso ng mga tao, hindi ko i-accept ang pagbibinyag na yan.
may mga ganun pa rin. Pero sabi ni President Wilford Woodruff, there will be few. President Lorenzo Snow similarly stated that the great bulk of those who are in the spirit world from whom the work has been done will receive the truth. The bulk, yung karamihan sa mga na-perform na baptism for the dead ay tatanggapin. That's an assurance from our prophet. And that conditions for acceptance are 1,000 times more favorable than in mortal life. That is what I remember from my father. Sinabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya, Dad, gaano ba ka-sure na tatanggapin ito ng mga kamag-anak natin doon sa kabilang buhay? Ang sinabi sa akin ng father ko, hindi ko makalimutan. 1,000 times ang receptiveness nila pagdating doon sa kabila. Galing pala yon kay President Lorenzo Snow. The conditions for acceptance are 1,000 times more favorable than in mortal life. So, ang chance natin ngayon, hindi lang 100%, 1,000 times more favorable na tatanggapin mo yung gospel pag narinig mo doon sa spirit world. Ang mga lolo't lola natin, kahit na gano'ng katigas ang ulo nila noon nung narinig nilang gospel, hindi nila tinanggap ang anyaya ng mga missionaries. Pagdating nila doon, sasabihin nila na, totoo pala sinasabi ng mga missionaries, may pagkakataon pa akong tanggapin. 1,000 times favorable ang kanilang mararamdaman doon sa kabilang buhay. So, kaya sinasabi sa atin, makibahagi tayo sa gawain sa templo para sa mga yumaon nating kamag-anak. Bakit? Because there is 1,000 times favorable feeling of acceptance. Labis ang kanilang excitement na matanggap yan. Miyembro ka ng simbahan. Sa pamilya mo, ilan ang tumatrabaho sa mga kamag-anak mong yumaong? They are hoping na makita mo yung pangalan nila. Trabahuin mo yung kanilang ordinansa sa temple. Ang kanilang mga ordinansa na kailangan nilang matanggap para sa kanilang kaligtasan. Ganun na lang ang kanilang excitement na wish nila na mahanap mo yung pangalan nila at matrabaho mo yun. You can become the strongest link para sa mga kamag-anak mo. You could also become the weakest link because ikaw lang ang aasahan nila tapos hindi mo aasikasuhin. So, para kay Brother Gabriel, yes, may chance pa silang matanggap nila yon. Meron silang desisyon, meron silang agency. But the thing is, it is our responsibility to offer the salvation to them. Ang masama doon kung wala kang nai-offer. Tinuruan sila doon pero walang nagtrabaho ng kanilang ordinansa, may poproblemahin tayo. Pag salubong mo sa kanila, mukhang hindi sila magiging masaya sa'yo. So, ang gagawin natin, i-offer natin sa kanila. Kapag tinanggap nila yon, better. Pag hindi, it's their decision. Dahil meron pa rin silang agency at hindi pakikialaman ng Diyos. Sana nakatulong ako sa iyo, Brother Gabriel. At susunod ulit. Maraming salamat.